Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ruel. Ako po ay 28 anyos, isang magbubukid at nakatira sa isang munting kamalig dito sa Tanay City. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2017. Dito lang din sa aming lugar, sa Tanay. Ulila na po ako sa aking mga magulang. Ngunit may lola pa ako na siyang kasama ko sa bahay. Bale si Lola Igna po ay isang hilot o yung tinatawag nating kumadrona noon. Sa panahon ngayon, kailangan na talaga ng mga buntis na sa mga ospital na magluwal ng bata. Pero may mga tao pa talaga na nagtitiwala sa mga kumadrona na bukod sa hindi naman naniningil ng bayad, ay wala na ding gagastusin ang babaeng gustong manganak. Nakalakhan ko nang makita si Lola na maraming buntis na pinapaanak. Ilan sa kanila ay kasing edad ko at may mga bata pa lang sa akin na ilang taon. Sa totoo lang, alamat ang bansag sa kanya ng mga tao dahil may mga pangyayaring naganap na ihahatid na lang sa ospital ang babaeng nahirapan sa panganganak. Ngunit kapag nahahawakan niya ang tiyan, ay walang makapagsabi kung paanong nagagawa niyang pagluwalin ng maayos ang sanggol ng walang kahirap-hirap. Marami ang sa tuwina ay kumukuha sa kanya. Kapag natatapos ako sa aking trabaho sa bukid ay kaagad kong sinusundan si Lola at sabay na kaming umuwi. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya lalo na kapag ginagabi na siya sa tahanan ng buntis na mga anak. Isang araw na, naglilinis si Lola ng kanyang silid ng kanya akong tawagin. Nagmamadali ako sa paglapit sa kanya at tinanong kung may ipag-uutos ba siya. Sabi ni Lola ay wala, ngunit may gusto daw siyang ibigay sa akin. Natuwa ako at nasabik sa kakaisip kung ano ba ang kanyang ibibigay. Pinaupo ako ni Lola sa gilid ng kama at pinaghintay. Nakita ko nang hinalungkat niya ang kanyang luma ngunit may kalakihang baol at kinuha ang kanyang mahahalagang gamit. Namangha ako nang ipinakita niya sa akin ang kanyang mga damit. Noong dalaga pa siya. Literal na barot tsaya. May mga larawan nila ni Lolo noong binata at dalaga pa sila. Ibig kong matawa nang makita ang pagpapalitan nila noon ng liham. At ang paglalabas niya ng lumang gitara ni Lolo na ginagamit nito para haranahin si Lola noong araw. Hindi ko maiwasang mangulila ng panahong iyon. Ang mga magulang ko ay magkakasunod na namatay. Si tatay sa disgrasya, samantalang si nanay naman ay sa sakit. Hindi nito kinaya ang labis na lungkot dahil sa pagkamatay ni itay. Kaya hindi nagtagal ay sumunod din siya rito sa hukay. Saklap. Si Lola lang ang naging matatag at pinilit na maging malakas ako para ako ay malagaan. Ngayong binata na ako, hindi ko magawang iwan si Lola kasi naaalala ko kung paano niya ako inasikaso noon. Kaya saludo ako sa mga magulang at mga lolo at lola na siyang nagsasakripisyo para maalagaan tayo. Totoo naman na hindi natin obligasyon ang maging bigasan ng ating mga magulang kapag tumanda na sila at nagkapamilya tayo. Pero sana naman maalala natin sila at alagaan. Hindi natin makikita ang kagandahan ng mundo kung hindi dahil sa pagmamahal nila. Kaya habang nariyan si Lola, bumabawi ako para sa kanya. Habang hinahalongkat niya ang mga gamit ni Lolo, ay panay ang kwento niya. Ilang saglit lang, muli siyang may hinugot sa baol. Isang lumang karet. Nagtaka ako na maging maingat pa si Lola sa paghawak niyan. Sa pagkakaalam ko, ginagamit ang karet sa pang-harvest ng palay. Mabilis kasing ikuha iyon ng nagwawagayway na palay dahil nga pakurba ang itsura ng talim niya. Tinanong ko si Lola kung bakit mayroon siya noon,
Gayong wala naman kaming palayan. Ang sagot niya sa akin, hindi daw ito para doon. Ang nasabing karit ay ginagamit para pangontra laban sa mga aswang. Napasinghap ako. May cover kasi ang nasabing karit, kaya hinugot niya iyon. Napakakislap ng pakurbang patalim at kulay pilak pa ito. Isa sa mga uri ng metal na kinakatakutan ng mga aswang. Tinanggap ko ang karit nang iabot ito ni Lola sa akin. Anya, maraming beses na daw nakapatay ng aswang ang nasabing karit. Hindi ko na naabutan pa si Lolo nitong binata na ako. Pero natatandaan ko siya noong 6 na taong gulang pa lamang ako. Palabero si Lolo at mahilig magkwento. Medyo bata pa kasi ako noon kaya palagi kong nawawaglit sa aking isipan ang mga alaala ko kay Lolo. Iba na ngayong malaki na ako at may sarili ng isip. Naalala ko na ang mga bagay-bagay. Naitanong ko kay Lola kung bakit niya nasabing marami ng beses nang nakapatay ng aswang ang nasabing karet. Iyon daw ay sa kadahilan ng si Lolo ay isang aswang hunter o santigwar noong araw. Ano ba yung santigwar? Paki-comment nga ako. Ano yan? Pinili nga lang niyang wag nang pamanahan si tatay dahil nakatitiyak siyang magiging magulo daw ang buhay nito. Oras na malaman ng mga kalaban nitong aswang na may pumalit sa kanyang posisyon. Isinama ni Lolo sa hukay ang kanyang mga mahahalagang alaala at ang mga kagamitan ay itinago sa baol. Matagal na panahon din itong nakatago at ngayon lang inilabas ni Lola dahil aniya, matanda na raw siya. Biro pa niya, baka raw hindi niya maibigay sa akin ang mga bagay na ito kapag may nangyaring masama sa kanya. Napalunok ako at hilaw na napangisi. Sinabi ko sa kanya na bakit naman may mangyayaring masama sa kanya. Ikilalang kumadrona siya at maraming nagbabantay sa kanya. Wala siyang kaaway at hindi rin abusado. Hindi sumagot siya, sinabi ko si Lola. Kaya nagpasalamat na lang ako sa kanya at sinabing iingatan ko ang mga bagay na ibinigay niya sa akin. Hindi ko naman alam na iyon na pala ang huling pakikipag-usap sa akin ni Lola. Hanggang sa isang araw nun, tandang-tanda ko ito. June 13, 2017. Alas 5 na ng hapon nang kuhanin si Lola ng isa sa mga kakilala naming nakatira sa bayan. Nasa bahay daw nila ang kanyang pamangkin at manganganak na. Kahit iniwan ang kasintahan, walang naihandang pera kaya hindi nila madala sa ospital. Nagpunta sila sa bahay para magbakasakaling matutulungan sila ng aking lola. Ayoko na sanang paalisin si Lola noon pero nagmakaawa ang tiyahin ng manganganak. Baka raw pwedeng kahit ngayon lang. Nataon pa naman na nag-harvest kami ng mga tanim naming gulay. At kapag iniwan ko iyon, ay alam naming malalanta ang mga ito. Sinabi ko kay Lola na sumama na lang kay Aling Lorena. Tapos bibilisan ko na lang ang pag-harvest. Nang sa gayon ay makasunod ako sa kanya. Umalis si Lola kasamang aming bisita habang ako naman ay abala sa pag-ani ng aming mga pananim. Medyo natagalan ako sa paghakot dahil ilang beses din akong nagpabalik-balik mula sa bukid papunta sa Kamalig. Kaya pasado alas 8 na ng gabi na ako nakauwi sa bahay. Hindi na ako nagbihis pa. Basta ko na lang sinukpit ang ibinigay na karit ni Lola at lumarga na sa pagsundo sa kanya. Ilang minuto na akong naglalakad nang makatanaw ako ng kumpulan sa gitna ng masukal na bahagi. May mga tao. Ilan sa kanila ay may dalang sulo para lumiwanag naman ang daanan.
samantalang ang iba ay nagtatawag ng pulis at tanod. Bigla akong kinabahan. Minsan lang may mangyaring krimen sa aming lugar at labis akong natatakot para sa amin ni Lola. Habang papalapit ako sa kalsada na hindi ko naman talaga maiiwasan, ay abot-abot ang aking dasal na sana ay walang masamang nangyari sa aking abuela. Nang matanaw ako ng ilan sa aming mga kababayan, nagsiatrasan sila. Tila ba binibigyang daan ako para makalapit sa kung anuman ang pinagkukumpulan nila. Tila pinagsakluban ako ng langit at lupa nang makita ang aking lola Igda. Nakahandosay sa sahig at duguan. Wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang lamang loob. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, samantalang ang kanyang mga baraso at buong katawan ay puno ng kalmat. Nanginig ako at dahan-dahang napaluhod. Hindi ko kaagad natanggap sa aking sistema ang nakikita. Ilang beses kong sinabi sa aking sarili na baka niloloko lang nila ako at tatayo din mamaya si Lola. Ngunit nang makita ko si Aling Lorena na puno din ng kalmat at naghihingalo, ay tsaka pa lamang tumatak sa aking isipan ang nangyari. Wala na nga talaga si Lola. Kahit hirap ay nagawa pang idetalye sa akin ni Aling Lorena ang nangyari sa kanila. Mabilis na napaanak ang pamangkin ni Aling Lorena. Wala daw problema at nagpasalamat siya. Tsaka nagpresentang ipagluluto muna ng hapunan si Lola. Pinigil-pigilan niya ang matanda dahil ni ayaw daw nitong kumain. At gusto nang umuwi para makasama ako. Kaya nagpresenta na lang siyang ihatid si Lola. Habang naglalakad daw sila, napapansin na nila ang malalakas na pagaspas ng kung anong pakpak. Kaya makailang beses pa silang huminto. Kabado na si Aling Lorena ngunit gusto pa din daw ni Lola na magpatuloy. Kaya naglakad na sila. Ngunit nang makarating sila sa may madilim na sapa, doon na nagsimula ang kalbaryo nila. Nagpakita sa kanila ang isang babaeng may pakpak at buhaghag na buhok. Umaangil na naghintay ang nilalang sa dilim, kaya gayon na lang ang sindak nilang dalawa. Bumulong pa sa kanya si Lola at sinabing ang nilalang na nasa harapan nila ay isang aswang, kaya kailangan nilang maghanda. Ikinagulat nila nang inatake sila at sabay na pinagkakakalmot. Nasaksihan pa daw ni Aling Lorena kung paano humabang lalo ang buhok ng aswang at pumulupot sa katawan ni Lola. Pumasok sa kanyang mga tenga, ilong, bibig at mata. Kahit nagpumiglas na nga ang matanda, ay hindi man lang ito tinigilan hanggang sa iangat na ng aswang ang kanyang mahahabang kuko at pinunit ang dibdib ni Lola. Kitang-kita niya kung paano hinugot ng aswang ang kanyang mga lamang loob na labis kong ikinaatungan. Hindi ko kayang tanggapin na ang pinakamamahal kong lola ay biglang lilisan sa ating mundo. Si Aling Lorena ay isusunod na din daw sana ng aswang. Ngunit hindi nila akalaing susunod ang kanyang panganay na anak. Naabutan ng lalaki na inatake ang kanyang ina, kaya hinugot nito ang itak sa bewang at walang babalang tinaga ang aswang sa kanyang likuran. Nakilala pa niya ang aswang dahil may malaking peklat daw ito sa leeg, maliban sa kanyang sugat na likha ng pagtaga. Napaisip ako kung sino ang mga kakilala kong may peklat sa leeg. Ngunit sumakit lang ang ulo ko dahil wala talaga akong maalala. Dinala ng mga doktor si Aling Lorena sa ospital. Bulong-gulo ako sa isiping patay na si Lola at wala man lang akong ibang nagawa para iligtas siya. Nagwala ako at umiyak ng umiyak. Pagkaramdam ko'y may parte ng buhay ko ang naglaho ng pumanaw siya. Mabuti na lang may mga kapitbahay akong taos-pusong tumulong. Ilan sa mga tanod ay dinala si Lola sa aming tahanan para doon iburol.
Sumama din ang aming mga kapitbahay at hindi ako iniwan. Tumulong sila sa pag-aasikaso ng kanyang huling hantungan, kaya labis-labis din ang aking pasasalamat sa kanila. Maaga pa nang dumating sa bahay ang bangkay ng aking lola. Nagulat ako at medyo napahiya ng kasama sa nakipaglamay ay ang pamangkin ni Aling Lorena. Dala-dala pa niya ang sanggol na tinulungan ni Lola para makita ang mundo. Nakiramay ang babae na malungkot ko namang tinugunan. Alam kong mahirap pero kailangan kong maging matatag sa takbo ng mga bagay-bagay. Napaiyak tuloy ako. Sobrang sakit ng aking nadarama at muli kong ibinuhos ang aking luha sa kanyang kinahihimlayan. Sa kalagitnaan ng aking pagtangis, nagtaka ako nang may isang hindi ko kakilalang babae ang pumasok sa aming bahay. Panay ang paghikab nito at alam kong kunwari lamang ang kanyang pagluha. Halos mapatingin ako sa mga nakikipaglamay. Ang mga matatanda ay panay din ang pagbubulungan na sinasabing hindi daw nila kilala ang babae. At basta na lang dumating doon nang wala man lang tamang imbitasyon. Malinaw na may iba itong sadya at baka nga raw ito ang aswang na umatake kay Lola at Aling Lorena. Umiral na naman ang aking pagkamainitin ng ulo. Nangangalit ang mga bagang na sinundan ko ng tingin ang babae. Marahil ang sadya lang nito ay magbago muna ng anyo, tsaka siya aatake sa amin. May matanda kasing nakapagsabi na kapag may patay o pinatay ang aswang, ay binabalikan nito ang kanilang biktima na pinatay para nakawin naman ang bangkay nito. Kinilabutan ako nang marinig ang huni ng mga ibon sa labas. Tila nagbibigay ito ng hudyat sa amin na may kung anong nilalang ang paparating. Galit na galit pa ako sa nangyari kay Lola. Tapos may aatake pang nilalang na ang balak ay guluhin ang lamay ni Lola. Dahil sa nagpupuyos kong kalooban ay basta ko na lang hinila ang estrangherang babae. Pinalabas ko siya sa aming kamalig at gayon na lang ang aking pagkasindak nang sumilip ang ilan sa mga bisita at sinabuyan siya ng asin na labis niyang ikinairita. Umangil ang babae na para bang isang hayop. Tumulo ang mga laway nito dahilan para mapaatras din ako. Kaagad na nagbago ng anyo ang babae. Tsaka sinubukan akong sindakin ngunit hindi ko din maintindihan ang sarili ko noon. Hindi ko magawang matakot. Hinayaan ko muna siyang magbago ng tuluyan ng anyo hanggang sa naging kasindak-sindak ang itsura nito. Otomatikong sumugod sa akin ang aswang. Kaya naman wala akong ibang nahugot noon sa aking katawan maliban sa karet. Ito lang ang patalim na mayroon ako at labis kong ikinagulat nang makitang tila natakot ang babae sa nasabing patalim. Bakas kasi sa kanyang mukha ang takot at pagkataranta kaya hindi niya magawang makalapit sa akin. Natakot siya nang makita ang kislap ng talim niyon kaya dali-dali siyang umatras. Tinalunton niya ang kakahuyan ngunit hindi ko siya pinapalagpas pa. Literal na hinabol ko siya at nagtatatakbo pa nang makitang mabilisan siyang tumakas. Mabuti na lang mabilis din akong tumakbo kaya hindi siya nawawaglit sa aking tingin. Nang makarating ako sa kakahuyan ay naisip kong para akong si kamatayan na tinutugos ang aswang na dumali sa aking lola. Nang ma-corner ko siya sa isang tabi, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad kong nilapitan ang aswang at galit na sinuntok, sinipa at hinila ang buhok. Sinubukan niyang tumakas ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Gigil na sinaktan ko siya hanggang sa manlupaypay ang aswang. At makita kong nakahiga na lamang sa lupa ang nilalang na ito. Inilabas ko muli ang karet na ikinaatungal ng babae. Bigla siyang nasindak sa nakitang itsura ng talim nito.
Sinubukan niyang magmakaawa, ngunit bulag na ako sa sobrang galit. Hindi ko siya natansya at nagawa ko pa siyang tagain ng maraming beses hanggang sa tuluyan na siyang manghina. Sinubukan niyang makiusap ulit, ngunit hindi ko na siya pinansin pa. Sa isipan ko kasi, sa ganitong paraan ko lang maigaganti ang aking lola. Aminado ako na nakapatay ako noong gabing iyon ng aswang at hindi ko ito pinapansin. Naiganti ko lang ang aking lola. Habang buhay ko dadalhin sa aking dibdib ang kalungkutan ng kanyang pagkawala. Maya-maya pa nung napatay ko na pabalik na sana ako, ilan sa mga kapitbahay namin ay sinundan pala ako. Ngunit nakita din nila ang nangyari. Nagpasalamat na lang ako kasi nagkibit balikat lang sila sa mga naganap. Mula noon, naging mailap na ako sa mga aswang. Hindi na din naman nila ako ginagambala. Hanggat alam nilang nasa akin ang karit ni Lolo, ay alam kong lulubayan nila ako. Lumipas ang 3 araw ay inilibing na si Lola. Matagal din na panahon bago ko natanggap ang pagkawala niya. Halos gabi-gabi ako nung binabangungot at palagi kong nakikita si Lola sa panaginip. Ang ibig palang sabihin nun ay kapag palagi mo siyang nakikita ang isang patay sa panaginip, ay hindi mo pala tanggap na siya ay wala na sa buhay mo. Kaya kailangan mo lang tanggapin at masaya para sa kanya, para hindi ka nagagambalain pa. At yun lang po ang kwento ko, mga kaswang. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel at God bless sir. Muli po, ako po si Ruel ng Tanhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonathan, 30 anyos. Ako po ay isang family driver dito sa parting Makati. Matagal na po ako sa trabaho. Almost 4 na taon na. Sa kabila ng ingay at sosyaling mga taong naglilipana dito sa kinaroroonan naming syudad, hindi ko lubos akalaing may mga makakasalamuha akong aswang. Sa totoo lang, isa ako sa mga taong hindi talaga naniniwala sa kanila noon. Dahil kahit pinalaki ako ng aking mga magulang bilang isang Katoliko na may takot sa Panginoon, ay hindi ko magawang paniwalaan ang mga nilalang na kagaya nila. Mga nilalang na walang ibang ginawa kundi ang magasik ng lagim para katakutan ng marami. Noong una, nais ko na sanang ilibing na lang sa limot itong aking naging karanasan. Ngunit nahilig po ako sa cellphone. Nang maburyong ako sa kakahintay sa aking amo, saan man siya magpunta. Palagi akong naiiwan sa kotse at nag-aantay kung kailan niya ako babalikan para umuwi na. Isang negosyante ang aking amo. Siya ang may-ari ng isa sa mga pinakamalaking gusali dito sa Makati. Kaya naiintindihan ko ang pagiging abala niya. Dahil dito, nahilig ako sa pakikinig at panonood ng mga video content sa mga channel sa YouTube na naging dahilan para madiscover ko ang tungkol sa inyo, sir. Sa dami ng aking narinig na kwentong kababalaghan ay lumakas ang loob ko na ikwento ang sarili kong karanasan tungkol sa mga aswang. July 12, 2022. Nang maimbitahan ang aking among lalaki na dumalo sa isang kasal. Isa siya sa mga ninong ng ikakasal, kaya hindi siya po pwedeng mawala sa selebrasyon. Kasama ang asawa ni Sir na si Ma'am Shena at ang 2 niyang anak na si Naraki, 5 years old, at Elaine na 2 years old. Mga hindi tunay na pangalan. Ay bumiyahe kami mula sa tahanan nila papunta sa simbahan na ihihingi ko na lang po ng paumanhin kung hindi ko nababanggitin sa kadahilanang masyadong masilan kung babanggitin ko pa ang kanilang mga tunay na pangalan at estado sa buhay. Hindi pa kami noon nakakalayo sa subdivision ay nagsabi itong si Ma'am Sheena kay Sir Edward
na huminto sa mga convenience store at may makikisakay daw sa amin papunta sa kasalan. Tinanong na sir kung sino. Sumagot ang kanyang asawa at sinabing kasamahan daw niya sa gym, si Rona. Inabala ako ni sir sabay sabing kung pwedeng daanan namin si Rona. Kaagad akong pumayag kasi sino naman ako para tumanggi. Nang maipark ko sa gilid ng kalsada ang aking sasakyan, bumaba si Sir Edward at lumipat sa front seat katabi ko. Bali ang naiwan sa likuran ay sina ma'am at ang dalawang bata. Hindi naman masikip ang sasakyan nun. Isa itong Montero Sport na kulay itim. Naghintay kami ng ilang sandali hanggang sa tuluyang buksan ng aking among babae ang pinto sa likuran. Nagbatian sila ng kanyang kakilala, iyong si Rona. Nang makapasok siya sa loob, pinasadahan ko siya ng tingin mula sa rearview mirror. Hindi ko alam kung ano ang aking dapat maramdaman nang makita ang kanyang itsura. Bata lang si Rona. Sa tansya ko ay nasa mid-20s pa lang ito. May mahabang buhok pero seryosong mukha at kakaibang presensya. Siya yung tipo ng babaeng mapapansin ka agad kahit mukha siyang robot. Minanduhan na ako ni Sir na magpatuloy na sa pagmamaneho. Marami na ding tao sa simbahan nang dumating na kami. Nagsibabaan ang lahat ng aking pasahero, pero hindi ko talaga maiwasang wag lingunin si Rona. May kakaiba sa kanya na hindi ko mawari. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanyang mga kasama o kausap, ang mababa niyang tono, at ang paglihis niya ng tingin sa tuwing tinititigan. Pansin ko din kanina habang nasa biyahe kami ay hindi siya mapalagay sa akin. Akala ko nga binabalisaw-saw siya. Sobrang likot niya sa upuan. Halos hindi mapakali. Tila hindi naman ito pansin ng aking mga amo, kahit ng mga bata. O baka ako lang ang nakakapuna sa kanya. Hindi ko na nainda pa ang tagal ng misa at seremonyas ng kasal. Kalaunan, naging maayos naman ang takbo ng pag-iisang dibdib ng mga kakilala ng aking amo. Kasunod naming pinuntahan ay ang reception. Maraming tao dahil maraming inimbita ang bagong mag-asawa. Palibhasa parehong kilala sa industriya ang mag-asawang kakakasal pa lamang. Naging maingay ang mga tao dahil sa batian, beruan, pagpipicture taking. Ako naman ay nagpaiwan sa kotse para manigarilyo. May sariling built-in television sa loob, kaya kahit manood ako ng palabas at kumain sa loob, ay wala lang ito sa aking amo. Iilang minuto lang silang nakakaalis nang makaramdam ako ng panunubig. Tinawagan ko ang aking amo at nagpaalam. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong munang magbanyo at pinayagan naman ako kaagad. Mabuti na lang, nagawa kong mahanap ang CR ng nasabing venue. Hindi ko kasi kabisado ang pasikot-sikot sa nasabing lugar. Bale nasa pinakalikurang bahagi ito ng venue. Malinis at yari sa puting tiles ang dingding at sahig. Maraming gripo at ilang cubicles ang naroon. Hiwalay ang banyo ng babae sa lalaki. Natatandaan ko pa, walang tao sa kahit saang sulok ng restroom nang pumasok ako. Tahimik pero nauulinigan ko ang pag-uusap ng mga tao sa loob dahil nag-echo ang kanilang mga boses sa microphone. Sa tingin ko ay may programa pang isasagawa, kaya matagal pa ang kainan. Nang mapansin kong nag-iisa ako, napangiti ako at dali-daling pumili ng cubicle. Naalala ko, gusto ko din palang ilabas ang sama ng aking tiyan maliban sa gusto ko pang umihi. Ang nasa pinakadulong pwesto yung nakuha ko, kaya maayos akong naupo sa inidoro. Naani mo hari at isinara ang pinto. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nagulat ako. May tunog ng yapak ng paa ng tao
na naglalakad sa loob ng CR. Hindi ko lang makita kasi nasa dulo ako at masyado na akong malayo sa may pintuan. Wala akong nadarama ng mga oras na iyon, kundi ang maging komportable habang ginagawa ko ang obligasyon ko bilang pagtugon sa tawag ng kalikasan. Dapat tawag ng iniduro yun eh. Hindi ko lang maiwasang mag-isip ng mali siya. Nasa loob ako ng banyo at may ibang tao sa labas na sa aking tansya ay isang babae. Iyong tunog ng sapatos na aking naririnig ay tila takong iyon. Kaya iyon kaagad ang aking naisip. Base sa ingay na kanyang nilikha ay nalaman ko kaagad. Nasa isa din sa mga cubicle ang tungo ng kung sino man iyon. Patapos na ako sa aking ginagawa nang makarinig ako ng ungol mula sa kabila. Bigla akong sinakloban ng matinding kaba. Kakaiba ang ungol na aking naririnig. Tila nahihirapan at nasasaktan. Nang makatayaw ako para tignan kung ano ba talaga ang mayroon, ay gayon na lang ang aking pagkatulala. May nakita akong talsik ng dugo sa dingding sa kabila ng cubicle. Pero wala namang tao. May wala akong nakita sa kahit saang cubicle o maski sa bawat sulok. Nasapo ko ang aking dibdib. Magailang beses akong kumurap at naging balisa sa paghanap ng kakatuwang ingay na aking narinig hanggang sa tumampat ako sa ikatlong cubicle galing sa pinto. Ilang beses akong napatakan ng kung anong likido sa aking braso, kaya gayon na lang ang aking pagtataka. Manilaw-nilaw ito at amoy masangsang, madulas at malabot. Nang tumingala ako sa kisame, ay halos atakihin ako sa puso. Isang babae ang nasa ibabaw. Nanlilisik ang mga mata at nakanganga. Gusto kong takasan ng kaluluwa nang malamang ang likido pala na pumatak sa aking braso ay laway ng aswang. Gayon na lang ang aking pagkaripas ng takbo dahil sa labis na takot. Tila ba naiwan ko ang aking espiritu sa bilis kong pag-alis. Hinihingal na dumating ako sa kotse at naabutan si Sir Edward na hinihintay ako. Maging siya man ay nagtatakang tinanong kung bakit tila ako nakakita ng multo. Kahit alam kong hindi siya maniniwala ay ikwinento ko sa kanya ang aking nasaksihan. Tumawa si Sir Edward at inakbayan ako. Maya-maya lang nasabi niya na baka daw gutom lang ang nadarama ko. Inaya niya ako na pumasok na sa venue. Marami daw masasarap na pagkain sa loob. Nang sa gayon ay makalimutan ko ang kung anumang nakita ko kanina. Pumasok ako sa venue ng reception kasama ang aking among lalaki. Nakita ko sa isa sa mga mesa si Ma'am Shena, na kahit malayo ang katayuan ko sa buhay ay kumaway at nginitian ako. Napaganti na din ako ng ngiti. Gumaan ang aking pakaramdam. Kahit papaano, nagpapasalamat ako dahil may mga amo akong kasing bait ng mag-asawa. Iniiwan na ako ni Sir Edward dahil may mga kakilala pa daw siyang kakausapin. Sinabi ko na lang din sa kanya na pagkatapos kong kumain ay hihintayin ko sila sa sasakyan. Tumangol lang ang butihin kong amo tsaka nagpatuloy sa kanyang gagawin. Ako naman ay lumapit na sa buffet table. Nakapila ako kasama ng mga bisita. Sa di kalayuan, nagtaka ako nang makita si Rona na hindi man lang dumadampot ng kahit na anong ulam. Naiirita na tuloy ang kasunod niyang bisita dahil naghihintay na din na matapos siya sa kanyang pagpili. Nagawa ko ding pumili ng aking kakainin at naupo sa isa sa mga bakanting upuan. Mabilisan lang ang ginawa ko at nakipanood sa programa ng bagong kasal. Masaya ang lahat, kaya naisip ko, ako lang yata ang nakapansin kay Rona na nasa gilid ng madilim na bahagi at mukhang masama pa din ang loob. Kita ko kasi ito sa hilatsa ng kanyang mukha at labis-labis akong nagtataka. Bakit hindi niya kasama ang amo kong babae? Maya-maya pa
Tinalunton niya ang daan papunta sa mga restroom. Nang natapos na akong kumain, ay nagpa siyang magpunta muna ako ng banyo bago lumabas sa venue. Nang mga oras na iyon, hindi pa din nakakalabas ng banyo si Rona. At sigurado ako doon, dahil simula nang umalis siya at magpunta sa lugar na iyon, ay hindi ko ibinaling sa ibang lugar ang aking tingin. Kaya alam ko na wala pa talaga siya at malamang ay nasa loob pa ng restroom. Kalmadong naglakad ako at pumasok sa CR. Hindi ko alam kung ano ba ang aking nakain, at sa halip na lumapit sa urinal para lang umihi, ay inisa-isa ko pa ang mga cubicle para siguraduhin na walang ibang tao. Naalala ko kasi ang nakita ko kanina doon sa labas. Kaya halos hindi ko pa din kayang maging matapang sa takot na maglaho pa din itong bigla. Natignan ko na ang halos lahat ng cubicle maliban sa isa, yung nasa pinakahuling bahagi. Dito akong nagdahan-dahan sa paghakbang, tsaka tumingkayad at sumilip. Para akong mambubuso doon. Nasapo ko ang aking dibdib sa labis na takot nang makita si Rona sa pinakahuling bahagi. At may tangan ng kung anong kulay pulang bagay. Nang mati akong sa hawak niyang iyon nang gagaling ang masangsang, ay labis na akong napasigaw. Sa tabi kasi ng kanyang kinatatayuan ay naroon ang isang patay na pusa. Butas ang tiyan, at tila ba ito ang nilalantakan niya. Hindi ko lang alam kung bakit sa dami ng taong pwedeng pumasok sa banyo, ay si Sir Edward pa. Pinakalma niya ako at hindi pinansin si Rona. Sa tingin ko, alam niya ang lihim ng babae lalo na't hindi niya naman ito sinita. Hinila niya ako at inayang sumama sa kanya sa labas. Humingi siya ng sigarilyo habang binubuga ang usok na likha nito. Mahina niyang sinabi sa akin na sana raw kalimutan ko na ang nakita ko. Mabait naman si Rona kahit may pagka-misteryosa siya. Matagal na din daw nila itong kilala at hindi itinanggi ni Sir Edward na ilang beses na daw niligtas ni Rona ang kanyang pamilya sa kapahamakan. Kung nakita ko man ang babae na may nilalantakan, hayaan ko na lang daw. Pusa lang naman ito at hindi tao. Napipilitang tumango ako kahit na ang totoo ay gusto kong umangal. Oo, at pusa nga lang ang kinain niya, ngunit paano sa mga susunod na araw? Kung lalantak ng tao si Rona ay baka mauwi lang din sa pananahimik ang lahat ng aking makikita. Pinilit kong maging professional kahit sa aking trabaho. Alam ko naman na mahirap mag-inarte, lalo na kung ako itong may matinding pangangailangan sa pera. Hindi ko magawang umangal sa aking amo dahil alam kong kahit anong oras niya akong gustong sisantihin ay magagawa niya. Matuling lumipas sa mga oras hanggang sa magsimula ng magpaalam ang mga bisita. Nagtaka ako dahil hindi pa umuwi sina Sir Edward. Mabuti na lang at inutusan niya ako na maunang ihatid sina Ma'am Shena at ang mga bata, tapos balikan ko na lang siya. Pumayag ako at inuna na nga ang mga bata. Hindi na sumabay sa amin si Rona. Ngunit nang akayin ko ang mga bata kasunod ni Ma'am Shena, ay nakita ko siya na matalim na nakatitig sa akin. Gusto kong banggitin kay Ma'am ang aking mga napansin. Baka lang kasi masamain niya din ang aking ikukwento. Kaya mas pinili ko manahimik na lamang at huwag nang magsalita ng kahit ano. Medyo may kalayuan ang aming biyahe pero walang problema sa gasolina. Palagi itong naipo-full tank ng aking mga amo. Pagkadating sa bahay ay saglit lang akong nagpahinga. Tapos ay lumarga na din kaagad
Pagdating sa venue ng kanina ay reception. Maliwanag pa naman ang buong gusali. Kahit alas 9 na ng gabi. Kakaunti na lang ang mga tao. Sinubukan kong tawagan si Sir Edward dahil nais kong ipaalam na naroon ako. Napakunot noo ako nang mapagtantong ayaw mag-ring ang kanyang phone. Nag-alala ako kaya naisip kong sundan si Sir sa loob at baka nalawbat lang ang cellphone niya. Hindi ko naman nakakalimutan kung saan banda ang reception kanina at alam kong nariyan pa ang iilang mga staff na marahil ay nagliligpit na ng mga pinaggamitan ngayon. Kaya dire-diretso na lang akong naglakad. Nang pumasok ako sa mismong lugar ay napaatras ako. Malamlam na ilaw na lamang ang nakikita ko at hawa na ang mga mesa. Mukhang wala na ding nakakalat na mga gamit dahil malawak na ang espasyo. Napalingon-lingon ako at hinanap si Sir. Sa may stage, sa bandang likuran, may narinig akong ungol. Ungol na tila ba nahihirapan. Dali-dali akong lumapit doon. Sa takot na baka may masamang nangyari kay Sir Edward. Halos panawan na ako ng ulirat dahil sa labis na sindak. Hindi biro ang tagpong aking nasaksihan. Nakahiga sa malamig na sahig ang isang janitress habang nakapatong naman sa ibabaw si Sir Edward at si Rona. Patay na ang janitress ngunit bumubulwak pa din sa sahig ang kanyang masaganang dugo. Si Rona at Sir Edward naman ay sarap na sarap sa paglantak. Nanginig ako sa labis na takot. Tila lalabas na ang aking kaluluwa dahil sa labis na sindak. Ilang sandali na lang yata ay babagsak na ako sa sahig at aatakihin na din dahil sa aking mga nasaksihan. Sakto namang lumingon sa aking kinaroroonan si Sir Edward. Mukhang hindi niya nagustuhan na nakikita ko ang kanilang ginagawa. Tumayo siya at humakbang papalapit sa akin. Ako naman ay walang nagawa kundi ang dahan-dahang magmakaawa habang lumalayo sa kanya. Umaangil na silang dalawa at nakikisabay na si Rona sa paglapit sa akin. Sa tagal ko nang nagtatrabaho kina Sir Edward, hindi ko alam na may katangian pala siyang ganito, na hindi ko man lang napansin. Binalak niya akong atakihin ngunit nagulat ako nang si Rona mismo ang pumigil sa kanya. Dito na nahimasmasan si Sir at ikwento niya sa akin na magkapatid sila ni Rona at hindi ito alam ng kanyang asawa. Ginawa lang nila ang bagay na ito para makapagpanggap. Nang sa gayon ay makakain pa din sila ng lamang loob ng tao kahit nasa syudad. Puro tango lang ang isinagot ko sa kanila at umuwi pa kami sa bahay ng tila walang anuman ang nangyari. Nangako ako sa kanya na walang babanggitin kay Ma'am Sheena sa takot na baka magulo ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, nakahanap ako ng paraan na makaalis sa paninilbihan sa kanila. Sa ngayon, narito ako sa isang bus liner na ka-duty. Driver pa din ako pero at least, hindi na ako nag-iisa sa biyahe. At nakasisiguro akong walang aswang lalo na at may kasama akong konduktor na mapagkakatiwalaan. Nawala na din ako ng balita tungkol sa aking mga amo. Ngunit ayos lang sa akin dahil nakakatiyak naman ako sa aking kaligtasan. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po muli sa channel niyo. Muli po, ako po si Jonathan ng Philippines. Wakas ng kwento hanggang sa muli.